Hanggat hindi niya nararamdaman yung consequence sa ginawa niyang mali, hindi yan magbabago. Hindi magbabago yan. Can I see the hands of parents? Parents, yan, thank you. Can I give you a tip? Please, stop rescuing your children from the consequences of their wrongdoing. Huwag palaging nire-rescue. Huwag palaging to the rescue ka. May ginawa siyang mali, huwag mo palaging pinagtatanggol. Mali eh. Teacher ako 13 years. May mga parents talagang lalapit, magrereklamo sa mga teachers. At sasabihin, bakit ganyan? Palagi na lang, kahit yung anak nila, ang gulo-gulo. Hindi nag-aaral, hindi nagpapakita, ipagtatanggol, aawayin ang eskwelahan, aawayin yung teacher. Let me give you a very exact example. Sigurado akong ngingiti-ngiti kayo dyan. Dumating yung anak mo sa bahay, galing school, pagod. Tapos sabi niya, Mommy, I am very tired, but I have a project to submit tomorrow. Can you do the project for me? Nanay, kawawa naman, pagod. At pag hindi ko na-submit ang project na to, babaksak ang anak ko. Pag bumaksak siya, repeater, kami rin magbabayad ng tuition. O sige anak, go to your room and rest. Ako nang gagawa ng project mo. Anong project? Munggo. Naalala niyo yung munggo? No? Igugulo mo dun sa Oslo paper. Di ba? Gagawa mo ng itsura. Ikaw ang gumagawa. Tapos sa gitna ng ginagawa mo yung project, silipin ko nga yung anak ko. Kawawa naman, pagod na pagod. Silip ka ng kwarto, pagbukas mo, nag-play games, Paglapit mo, anak, I thought you are resting, you are tired. Ano sabi niya? This is how I rest. Balik ka sa project, gawa ka, magdamag, maganang mata mo, kamukha na ng munggo. At the end, gawa na yung project. Bukas, paggising ng anak mo, ano mo sabi mo? Anak, this is your project. Submit it to your teacher. Thank you, Mommy. Hindi yun ang sinabi mo. Yun ang sinabi mo. Pero alam mo yung dating sa sinabi mo ay ito. You are sending a wrong signal to your children, telling them, anak, dahil niloko mo ako, sabi mo pagod ka, hindi naman pala. Dahil sa ginawa mong mali, ito ang project. Very good. You are sending a wrong signal to your children, telling them that if they do bad, life will reward them. My dear friends, that is never true. We know in life that when you do bad, life will punish you. So if you always protect them from the consequences of their wrongdoing, you are sending a wrong signal telling them, very good. Mali. Kaya alam nyo, in some situations, the best way to help is not to help. Minsan, tingnan nyo, ayan. Sabi ko sa iyo Pag naramdaman niya yun, titino yan. Di ba? Yung anak mo, kulit. Kung ano-ano hinahawakan, huwag mo hawakan yan. Anak yan. Ang kulit. Dinilaan. Yung kuryente. Di na kuryente. Di tigil ka. In some situations, the best way to help is not to help. Tama-tama. Nandito yung pamangking ko. Ikukwento ko siya sa inyo. Ilalaglag kita. Jeff Gogna. Ito si Jeff, nung maliit pa, wala pa kaming baby Maliit. Humingi ng dede sa akin. Milk! Sabi ko nun, milk daw. So ako, okay, wait hintay ka. Timpla ako nung gatas niya Tapos, iba pa nung timpla nun, talagang mainit pa Mainit.
Milk, milk. Mainit. Sabi ko sa kanya, milk. Humingi talaga. Mainit nga, mapapasok ka. Milk! O, sige. Alam mo, pag gano'n, paso. O, alam mo na. Pag nagtitimpla na kami, hintay siya, hintay. O, kahit gusto na niya, napaso eh. In some situations, the best way to help is not to help. Tinakas ng anak mo yung kotse nyo, hintayin mo. Wala kang lisensya, tinakas mo. Sige, grade 2 ka lang, tinakas mo. Good luck. Diba? Insurance ka naman. Minsan talaga, magpapanik ka. Pero minsan, tingnan nyo na lang. Piliin nyo ha, parents. Tingnan nyo rin. Baka naman sobra, di ba? Hawak yung lighter eh. Kaya mo, kaya mo yan anak, sa bahay, di ba? Sa may kurtina, di ba? Wag yung, sabi ni brother, yung consequence. The best way to help is not to help. Katabi mo ba ang anak mo ngayon? Hagurin mo siya at sabi mo, nakinig ka. Ha?